Meron daw akong 5.7 million na na capital. Yung GCash, hindi lang siya pang send money or whatsoever, no? Pwede din kayong mag-invest diyan kasi meron ding stocks diyan. Hello mga kwatsero, magandang gabi. Kamusta kayo? Sana ay ayos lang. So medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload mga kwatsero kasi na busy lang talaga. Nakita niyo naman, 'di ba? May inaasikaso ako sa pag-ibig. Anyway, meron akong pinost na screenshot at hindi ko nalaman or hindi ko napansin. Nag-viral na pala, tapos nagtataka ako, ang daming PM, sobrang daming PM talaga mga kwatsero. Halos hindi ako magkanda o gaga mag-reply sa mga private messages sa page. Tapos, sa comment sections din, ang dami, nagtatalo-talo na, ewan ko ba. Anyway, ganito yun mga kwatsero. Noong 2014, yung mga kaibigan ko ay nag-uusap-usap tungkol sa stocks. Tapos, hindi ko sila masundan. Nahiya din ako magtanong sa kanila kung paano gawin yung, alam niyo na, yung step-by-step, ABC. At ewan ko, hindi ako natuto. Then eventually, ngayon, after 12 years, sinubukan ko kasi may natuklasan ako. Yung GCash, hindi lang siya pang send money or whatsoever, no? Pwede din kayong mag-invest dyan kasi meron ding stocks dyan. So, ito, pakita ko to. Yan. Pindutin nyo yung invest, tapos pindutin nyo yung stocks. Yan. So, dyan kayo mag-position. Dyan kayo bumili ng mga stocks. Kita nyo na yung portfolio. So, dyan kayo pwedeng mag-invest. Madali lang. Kasi dati, nag-invest na rin ako sa bangko. Walang nangyari, nalusaw. Kasi doon sa bangko, may tatlo yata yon, yung low, medium, or moderate, tapos high risk. So, medyo mabagal tong low, mabagal din tong medium. Tapos, itong moderate, itong high risk, medyo malakas siya. Yun nga lang, yung paglusaw ng pera mo, malakas din. So, nalusaw yung pera ko doon. Halos hindi ako makamove on. Kaya na-trauma ako dito sa stock investing, sa totoo lang. And then, meron pa akong pinasukan na isa. Hindi ko na maalala kung anong pangalan nun. Siguro mga 3 years ago. Ganun din, nalusaw din yung pera ko. And then, itong stocks dito sa GCash, dito lang ako napaldo. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Inaral ko lang talaga. Siguro mga 3 weeks din akong nag-aral. Tinignan ko ano yung mga companies na okay, alin yung mabilis, alin yung mabagal, alin yung nagdidip, bumabaksak, ganyan. So, hindi ako expert, okay? May nagsabi lang sa akin na pwedeng mag-invest sa stocks through GCash. So, in-explore ko yon. Ngayon, hindi ako expert. Kaya yung mga expert dyan na makakakita sa video ko na to, kung magaling kayo, di magaling kayo. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa inyo. Pero kasi nagulat ako, ang dami kong bashers dyan sa comment section. Diyos ko Lord. May nagsabi pa, para kumita daw ako ng 4,000 pesos ang sabi ko kasi sa post ko, in 1 month. Pero sa totoo lang, 2 weeks lang talaga yon. Kasi yung 3 weeks na natira doon ay inaral ko yung platform. Meron daw akong 5.7 million na na capital. Taga Bukid, may 5.7 million na capital. Kung may ganyan akong halagang pera, hindi na ako mag-invest sa stocks. Bakit? Ilagay ko na lang yan doon sa pinaglalagyan ko na pera na kayang kumita ng 14 to 16 to 17% per annum nang wala akong binabantayan. Guaranteed pa yon, di ba? O ba't ako, may lamok, ba't pa ako maglalagay ng 5.7 million sa stocks tapos babantayan ko pa? Scalper ako. O saan ako kukuha ng oras dyan? Di ba? So, tsaka mga kotsero, yung mga nagdududa sa akin na hindi totoo, scam or whatsoever, wala akong hiningi sa inyo. Okay, pinost ko lang yun. Tapos, wala din akong sinabi sa inyo na, eto yung code ko na gagamitin nyo pag pumasok kayo doon sa platform. Walang ganun. Diba? Kaya pwede kayong pumasok dyan at pwede din kayong lumabas na wala akong kikitain sa inyo, sa totoo lang. Shinare ko lang kasi I have tried several times na walang nangyari sa stocks ko. And dito lang talaga ako na nagkaroon ng mga gains, ng mga profits. Tapos yung nagsasabi pa doon na hindi daw yun profit. Ano yun? Kumita na nga yung stocks ko, ano yun? Di ba? Binenta ko na nga, ano yun? Di ba? So from 21,000 capital, nagdagdag ako ng 4,000 kanina, kaya naging 25,000 kasi nga itotodo ko to. Dahil may inahabol kasi ako eh. Kaya naging 25,000 na yung capital ko doon. Tapos yung portfolio ko, 31,000 pero bumaba siya ng 30,800 yata. I'm not sure. Wala kasi akong figures ngayon. Wala akong data. Kasi yung binalhan kong stocks kaninang tanghali, ang kuha ko medyo mataas. Tapos pagdating ngayong hapon bumaba. So nalugi ako ng
777 pesos. Tapos, bago mag-close yung market, nalugi na lang ako ng 321. Parang ganun. Pero kung binenta ko yun kaninang tanghali, kikita pa ako ng 380 pesos. Ang goal ko lang naman sa isang araw, maka 1,300 or 800. Okay na sa akin. Bonus na lang yan kung maka 2,000, 3,000 ako nakita per day. Pero ako kasi, dahil nga scalper ako, kahit na kumita lang ako dyan ng 100 pesos, okay na ako. Hindi naman ako yung greedy na mag-antay ako ng, dapat pumalo to ng 500 pesos bago ko ibenta. Hindi naman ganun. Kahit nga, tumaas lang siya ng 20 cents, 30 cents. Dahil nga malaki yung stocks na nabili ko, dahil yung puhunan ko 21,000 nga. So, ang katumbas nun, kung i-multiply mo yun, mga nasa 300 to 800 pesos na yun. O, diba? Umupo ka lang after 3 hours or 2 hours, kumita ka na ng ganun. Ayaw mo pa ba nun? Dapat di tayo greedy. Wag na tayo magantay na papaldo ng husto. O, tapos may nagsabi, sugal daw yon. Bakit? Pag nag-apply ka ng work, hindi ba sugal yon? Kasi pwede kang makuha, pwede kang hindi. Pag nag-apply ka ng abroad, or work sa abroad, hindi ba sugal yun? Kasi pwede ka namang hindi makakuha ng matinong amo. Di ba? Yung pag-open mo ng sari-sari store, sugal yun o hindi? Yung pagsali sa mga foreclosed properties, bumibili ka ng mga lupa or bumibili ka ng mga na foreclosed na bahay at saka lupa. Sugal ba yun o investing? Diba? Kasi sabi nila yung stocks daw, sugal. Kaya nagkagulo-gulo sila doon sa post ko na yun. At hindi nila alam dahil nagkagulo-gulo sila doon, kumita ako. doon sa sagutan nila, lumawak yung reach, o di kumita ako doon sa picture na yun. Kaya thank you. Hindi ako naasar, hindi ako nagagalit, natutuwa ako. Ituloy nyo lang yan. Bye-bye!